section ng ating pag-aaralan sa Book of Joshua. So the Book of Joshua take in the title from the Spirit endowed successor of Moses. No po, si Joshua ay isang successor ni Moses po, ano? So, na makikita natin yan sa Numbers 27:18 hanggang 23 at sa Deuteronomy, nabasa po natin yan sa 31:2 hanggang 8. So, it is who dominates the scene throughout the book, sabi niya dito. Joshua had learned early that victory depends on God's power. So, makikita natin na nasaksihan talaga ni Joshua kung gaano kabuti ang Panginoon. Ano po? No, sa pamamagitan ni Moses, no po, Moses become great because he have a great God. So, dito po si Joshua, na his name originally said Hosea. Hosea. No po? Sabi sa Numbers 13:8, meaning po is salvation. O, di ba? Ano sila ng pangalan ni Jesus. But Moses changed to Joshua. Chinange ni Joshua, no? Kasi si Jesus talaga ang ng salvation. So, sa Hebreo po, ito ay Yehoshua. Ayan. Meaning, Yahweh is salvation. So, pinalitan ni kasi Moses think that the Lord deserved the word salvation. 'Di ba? Kaya pinalitan niya yung name ni Joshua. Na po? So, meaning is Yahweh is salvation. Si Lord nga naman ang kaligtasan po. Makikita niyo yan sa Bilang 13:6. So, amen. So, sabi po dito, sa Arabic po, ang name was shortened to Joshua led to Israel. Ay, Yeshua pala. Sabi niya dito, shortened by Yeshua, which is Greek become Jesus. Diba? Pero spelled Jesus sa English po. So, Joshua lead the Israel, limited and partial way into God's rest. Amen. As Christ would do in the perfect and final way. So, mapapansin niyo po sa bawat, dito sa Bible po, kung kayo ay may Bible, sa English po ako kasi pag sa Tagalog siya minsan naiiba yung pagkaano niya. Pag nakita niyo po sa Bible, makikita niyo po, ayan, from Genesis, makikita niyo doon sa pinaka-word niya, ang nakasulat doon, in the beginning. 'Di ba? Yung first pinaka-word niya, ayan, kung mag-aano po kayo na makikita niyo doon. And then, pag nagpunta ka sa next na book, sa Exodus, makikita niyo po doon, ang laging start niya is now. Amen? Exodus, yung pinag-aralan natin, di ba? Leviticus, susunod po. Ang simula din ng word nila doon kapag nagsimula is now. Amen? Numbers din, now. Deuteronomy, ang sinasabi ko po yung pinaka-start ng beginning ng every chapter. Tingnan niyo po yung inyong mga Bible, no? Sa Deuteronomy, ang beginning niya is, there are the words. There are the words. But the Joshua, yung tupong book ng Joshua, makikita niyo siya, the beginning of word po ng Joshua is after. After death. Na po? So, then after nun, sa Judges ulit, makikita niyo doon, ang beginning ulit ng bawat beginning ng Bible chapter po, makikita niyo, all is now. From after ng Joshua, Judges, now ulit, Ruth, now ulit, and Samuel, First King Samuel is now ulit. Diba? Nakaka-amaze lang kasi itong Joshua lang po yung may after. Now, kaya after the death of Moses, yun po ang simula niya, no? Servant of the Lord, came to the pass of the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, so Moses was the servant is dead. Now there are arise, go over the Jordan, you and all the people to the land which I am giving them, the children of Israel. So nangyari nga po sa pagkamatay daw po ni Moises doon sabi niya lingkod ng Panginoon. Sabi niya Ayan. Sabi niya po, lingkod ng Panginoon ay nagsasalita kay Moises na anak ni Nan, na tagapangasiwa ni Moises, at sinasabi, Moises, ang aking lingkod ay patay. Si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y, tumindig ka, tumawid ka sa Jordan. Ito
tumindig ka at tumawid ka sa Jordang ito. Ikaw ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinigay sa kanila sa makatuwid bagay ang anak ni Israel. So dito po, makikita nyo, ang sabi niya, hindi niya sabi, baka sakaling tumawid ka. Hindi po ganun, Hindi ganun yung pagkakasalita. Talagang sigurado ang Diyos. Ano po, tumawid ka. Yun ang sabi niya. Ano po, hindi niya sinabing, baka sakali makatawid ka, amen? Kaya, mahalaga na kahit po sa English, sabi niya, cross, di ba? Doon makikita mo siya, arise, go over, di ba? Makikita niyo doon na talagang sigurado po ang Panginoon sa inuutos niya. Dahil siya, alam niya kasi po na siya ay makapangyarihan. Hindi siya nagsasabi or nagsasalita ng baka sakali or aksidente na makatawid ka sa Ilog Jordan. Hindi po. Hindi ganon. So, dito makikita natin po sa pagkaka-survey po ng history ng Israel from Egypt to Canaan na doon po sa ating napag-aralan Israel was delivered from Egypt degrading the bandage. Makikita po natin doon yung ating mga pinag-aralan na talagang si Joshua po hinanda rin ng Panginoon na makapag-lead sa mga tao ngayong panahon na to since wala na nga po si Moses. Talagang alam natin na bawat isang leader talagang meron siyang successor na po. Napakabuti lang ng Panginoon kasi even before ganun niya binibuild tayong lahat from the Old Testament po na po makikita natin doon at hanggang sa New Testament po. So sa Israel, sabi niya dito nga sa verse 2, sa Israel led by Moses, wandered in the Sinai wilderness. Kaya pagkatapos nun, ngayon po ang inuutusan na niya ay si Joshua. Si Joshua na po ang nakasaalang-alang sa pagtatrabaho para siya na po ang mag-lead sa buong Israelite, no? Sabi niya, sabi niya dito po, at ang buong bayang ito hanggang sa lupain ng aking ibinigay sa kanila sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Amen. Sa verse 3 po, makikita natin, sabi niya, bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinilita ko kay Moises. So, ito yung pangako ko. Di ba? Parang ganun po yung sinasabi ng Panginoon sa kanya. Kaya, every place, sabi niya, na matungtungan ng paa mo, sabi niya, di ba? I have given you. Binigay ko na yan sa inyo. Di ba? As I said to Moises. 'Di ba? Kaya kung ano po ang salita ng Panginoon, hindi po talaga pwedeng baguhin. Hindi 'yun mababago dahil 'yun ang pangako niya po kay Moises. So sabi nga niya sa verse 4 po, makikita niyo mula sa ilang at sa libanong ito hanggang sa malaking ilog Euphrates, buong lupain ng mga Heteo at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong hangganan. So, andun po yung pinaka-edge, yung hangganan po na ipinagkakaloob sa kanila ng Panginoon. Kaya, talagang detalyado, God is God of order po talaga. Lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang sinasambit, mula pa kay Moises hanggang ngayon, makikita nyo doon na sabi niya, I'm giving you and have given. 'Di ba? Ganun yung niya. Kaya lahat ng inaapakan mo na yan, binibigyan siya ng authority ng Panginoon at pinapaalam yun sa kanya. Katulad ng pangako ko sa anak kong si Moises, parang ganun, ikaw din. 'Di ba? Gusto ko malaman mo to. 'Di ba? That God certainly, sabi niya doon, could have simply eliminated all their enemies with mere thought, but He called Israel into the partnership with Himself to see His will done. Na po. Yung ginawa ng Panginoon talaga pong malinis na pagkakagawa ng Panginoon sa kanila. Kaya anuman, sabi niya ganon, ito ay dahil, sabi niya, lahat ng mga lupain na to na nakikita mo, hindi lang nila yun basta nasakop, nakita natin kung paano din naman sila, andun yung pananampalataya nila, yung effort nila, yung mga challenges ahead na naganap po sa kanilang buhay, bago nila marating ang pangakong lupa na yon. Hindi lang sila, hindi katulad ninyo, katulad ko, nating lahat.
hindi lang tayo basta tatanga, tapos na ano na nila, 'di ba, nakuha na nila. Meron po marami silang pinagdaanan, na po, bago nila nakuha yung promises na yon. Kaya nga sa 4 and 5 makikita mo doon, the promise victory assured because of Joshua is called by God. So sabi niya po dito, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw na ito ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay ganon akong sasa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Napaka, 'di ba po, kapag ang Diyos ang nagsalita ng ganito sa iyo, ano, napakasarap pong pakinggan, 'no? Kahit saan na tayo lumakad, 'pag ang Diyos ang kasama mo, amen? Wala ka na pong magiging takot kasi ang Diyos mismo ang nangangako sa kanya na anak, 'di ba? Saan ka man magpunta, 'di ba? Kahit sa wilderness 'yon, 'di ba? Ano man ang sitwasyon mo, anumang buhay mo, 'di ba? Kung paanong sumakay Moses ako, kung paano ako kung paano ako nakasama si Moises, kung paano kong ginamit si Moises, ganun ka din, no? Wala siyang favorite. Ang Diyos po ay walang paborito, no po? Ganon din yung binibigay niya na authority po at pangako po kay Joshua. At ganon din yun sa'yo, kapatid. Ano, wala pong pagkakaiba. Yun din ang po ang pangako ng Panginoon sa atin that He will never leave you, di ba? I will never leave you, sabi niya, nor forsake you. At at katulad niya, no, ang sabi ng Panginoon sa kanya, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Walang sino man, 'di ba? Kapag ikaw anak ng Diyos, walang sino man ang sasalingta sa'yo. Walang sino man ang gagalaw sa'yo, no? Like for the days of your life, lalo na sa mga tapat po na naglilingkod sa Panginoon, ito po ang pangako niya, 'di ba? As was with Moses. Kaya napakasarap lang po na lahat kung ano man ang territory ng land na na-describe sa salita na 'to, no. Ito po yung teritoryo at pangako ng Diyos na ito yung land with the real boundaries na sinasabi sa kanila. I will be with you, sabi niya. Ito yung victory na ina-assured po sa kanya na not because of Joshua is great leader, or because Israel is a great nation, but because God is a great God. And He said to Joshua, I will be with you. Na po, this is the enough for a man seeking to do God's will. Kapag ito yung salita na narinig mo, it is enough word para gawin mo ang will ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? 'Di ba? Kapag ang Diyos ang mo, hindi dahil they are great, sabi ko nga po, hindi dahil they are great leader, or the Israel is a great nation, hindi. But because God is a great God. Kaya po, kapag ang Diyos ang nangako sa atin, hindi dahil perfecto ka, kapatid. Hindi yun eh. There is no perfect sa ating lahat. Pero God chose you. 'Di ba? Ikaw ay pinili ng Diyos. Hindi dahil tapat ka, mabuti ka. Hindi, because God is mabuti. God is a good Father. 'Di ba? And siya yung nangako sa iyo at sa akin that I am with you. At yun po yung pangako niya, ano po, kay Joshua. So sabi niya dito sa verse 6 and 9, nakikita niyo po dito yung condition ng pangako po, no? The promise of victory. 'Di ba? The conditions of the promise of victory. Sabi niya dito, sa Tagalog po natin basahin, 6, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking sinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatatag ng mabuti. Isagawa mo sa ayon sa buong kautosang inutos sa iyo ni Moises na aking lingkod na huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. So, meron ditong pangako, pero may kalakip na obedient dapat at pananampalataya. Ano po, bilang isang lingkod, ano po, inaasahan ng Lord na be strong and, sabi niya, of good courage. No, kasi may gagawin ka, Joshua. Di ba? Ikaw rin. Ikaw rin, girly. Ikaw rin, Kuya Anthony. Ikaw rin, Nanay Andrea. May gagawin tayo.
Kaya sabi niya, be strong and courageous. For these people you shall divide an inheritance of the land which I swore, 'di ba? Which I swore in their father to give them. Kaya magpakatapang ka, sabi niya. Sumunod ka sa Book of Law, sabi niya. Huwag kang lalayo. 'Di ba? May warning si Lord, 'di ba? Itatak mo, 'di ba? Sumunod ka, kailangan may obedient tayo. Wherever you are, sabi niya, mapaprosper ka wherever you go, 'di ba? Magiging masagana ka. Pero huwag kang lilingon sa kanan at kaliwa, sabi niya, 'di ba? Diretso lang ng pagsunod sa Diyos. Ganun din tayo. Na po, kasi kapag tayo lumingon pa sa kaliwa at kanan, mapapahamak po tayo. Kaya nga pinaalalahanan niya dito, sabi niya, this book of law shall not depart from your mouth. Dapat huwag tong maaalis sa bibig mo. 'Di ba? Ito yung lagi mong sasambitin, ito yung lagi mong sasabihin. Kung paano mangungusap ang Panginoon sa kanya, 'di ba? Kung paano kailangan mo 'to, sabi niya, but you shall meditate it day and night. Ito yung, 'di ba? Kailangan ito, this is the command. Command po 'to, no? Ito yung lagi sinasabi natin sa Joshua 1:8, no? Ang aklat na ito, sabi niya, ang kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong iyong pagiginhawahin ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Sa verse 9, hindi ba kita inutusan? Sabi niya, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang ng mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. So, ibig sabihin po, kung ikikintal mo, 'di ba? Kung ikaw ay mabubuhay sa will ng Lord, 'di ba? God is with you. Pero kung saliwa ka sa will ng Lord, 'di ba? Ang will kasi ng Lord is the aklat, itong banal na aklat, no po? Ang aklat, ang book of ito pong Bible natin, 'di ba? Ito po yung aklat ng kautusan. Ano po? Nandito po yung kautusan ng Panginoon, nandito lahat ng will niya. So bilang isang mananampalataya at naniniwala po sa Panginoon, kung gusto mo daw pala ng prosper na buhay at maging good and successful, no? I-align mo yung buhay natin, i-align natin yung buhay natin sa salita ng Diyos at sa will ng Lord. Amen? Yun po pala ang sekreto. Hindi ba sinabihan kita? Sabi niya, have I not commanded you? 'Di ba? Kung paano niya sinabi yan kay Joshua, ganun din yung sinasabi niya. Hindi ba inutusan kita? It is a command, no po? Araw at gabi talaga dapat po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Araw at gabi, hindi lang sa umaga, pati gabi dapat nagbababad po tayo. No po? Hindi naman sinabi tapusin mo lahat eh, 'di ba? Yung maunawaan mo, yung may naisa sa buhay ka, kasi alam niyo po ano, ang isang tao kahit na mabasa mo pa ang isang Bible at wala ka namang natutunan, lahat ng 'yan walang kabuluhan. Pero kung meron kang pinanghahawakan na salita ng Panginoon at yun ay nilalakaran mo, ano po, napakabuti po. Isa pong mahalagang pangaral lang sa atin ng Panginoon lagi, na kung gusto natin, maraming taong naghahanap na ano bang kalooban mo, Panginoon? 'Di ba? Ang lahat mo ng kalooban ng Lord. Pag sinabi ka sa kalooban, ito yung will ng Lord. Ano ba yung will ng Lord? Lahat ng will ng Lord, tandaan ninyo po, nasa loob na ng Bible. Wala nang bagong revelation, wala nang ganon. It's all done. Ito yung will ng Lord. Andito na yung mga command niya, andito na yung mga utos niya mula sa anak, mula sa mga magulang, mula sa mga leaders, mentor, di ba? Sa Panginoon ng Panginoon, sa mga Panginoon natin, sa mga kapwa natin, even sa Panginoon natin, no? Kaya nga sa bagong tipan, dinalawa na lang niya doon, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo. Di ba? It is a command. Kaya nga, kailangan po, kung gusto nating mabuhay ng matuwid sa mundong ito at hindi tayo mapahamak, huwag tayong lalayo sa word ng Lord. No, wag kang, pag napunta ka na sa world yun, mapapahamak ka na. That is the beginning na mapahamak ka. Kaya maging bold ka, sabi nga. No, dito pag sinabi niya na be bold and a good courage. No, dito inuutusan niya po si Joshua na maging bold na, magkaroon siya ng boldness sa Panginoon. 'Di ba? Na i-expose ni Joshua, 'di ba? Na pag yung exposes ng yung kanyang mga weakness, amen? Alam ng Diyos na may kahinaan tayo.
Alam ng Diyos yun, hindi yun sorpresa sa Kanya. At regalo din ng Diyos ang kahinaan sa atin para makita ng Panginoon, na para makita din natin na ang kalakasan natin ay nagmumula sa Panginoon. Na po? And it is a command, di ba? Even a great leader, may mga weakness din yan. Kaya, mayroon din nag-e-encourage sa kanya, di ba? At yung word ng Lord is the first encourager ng isang leader. No po, ang salita ng Diyos. Amen? Kaya yung mga kasama niya sa paligid, yun din po, makikita niyo mamaya, yun ang mga mag encourage sa kanya. So, sinasabihan siya ng Panginoon dito, maging genuine ka. 'Di ba? As God confident. Yung kasi magiging boldness, magkakaroon ka ng boldness hindi dahil lang gusto mo, kundi inutos kasi ng Panginoon that be strong. Kasi may laban tayo eh, may battle tayo, araw-araw may battle tayo. So we need to be strong and courageous. No po, hindi lang basta courage, a good courage. Kasi kailangan din natin maging courageous sa mga ibang tao, lalo na po yung mga nagte-take yung mga yung mga nawawalan ng tiwala sa sarili, 'di ba? Kaya mahalaga po na magkaroon tayo po ng disiplina at lagi nating matutunan po na maging courageous tayo. At yung i-meditate natin yung salita ng Diyos, malaki pong tulong. As a Christian, po, success is not measured but the same standard as the world success. Hindi katulad ng success ng mundong ito, ang success ng isang Kristiyano. Po? Kaya sa mundong ito, tayo po, ang account natin as a sheep, 'di ba? Yung mga we are the conqueror, sabi nga, 'di ba mababasa niyan sa Roman 8:36 and 37, 'di ba po na kung napadaanan niyo 'yon, no, tayo po ay mga tupa po na tayo ay mga tupa ng Panginoon. We are more than conqueror through him who love us. Hindi dahil sa ating sarili, kundi sa Diyos na nagmahal sa atin. Kaya nga, ang isang tao, sabi niya, kung sa pera ka, di ba, nakaano sa mundong ito, ikaw na ang pinakamahirap na tao sa mundo. Pero, iba kasi yung ating standard ng pag sinabing success eh, di ba? Kaya nga, yung prosperous na sinasabi, iba yung prosper natin, mga bagay na hindi nakikita. Na po? Kaya makakita niya dito sa preparation niya to cross the Jordan sa verse 10 and 11, kinuman niya po yung mga officer. So sabi niya dito, nang magkagayoy, nag-utos si Joshua ng mga pinuno sa bayan at sinabi, kayo'y maghanda sa gitna ng kampamento at mag-utos sa mga bayan na sabihin, maghanda kayo ng baon sapagkat sa loob ng 3 araw ay tatawid tayo sa Jordan ito upang yumaong ariin ang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang ariin. At ang Robenita at ang Gadita ay kalahating lipi ni Maneses ay nagsalita kay Joshua at sinabi, alalahanin ninyo ang salita ng inutos sa inyo ni Moises sa likod ng Panginoon, na sinabi, bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng Panginoon ninyong Diyos at ibibigay sa inyo ang lupain ito. Ang inyong mga asawa, ang inyong mga bata, ang inyong mga hayop ay tatahan sa lupain na ibinibigay sa inyo ni Moises sa dakong roon ng Jordan, ngunit kayo'y tatawid na may sandata sa harap ng inyong mga kapatid. Kayong lahat na makapangyarihang lalaki, matapang at tutulong sa kanila. Kaya nga po, makikita niyo po dito 3 araw, So, yung 3 araw po, ang hirap na paghihintay noon, 3 araw na tatawid daw po sila. Ano po? Hindi madali po yung ginagawa kanila. Kailangan nila mag-cross over sa Jordan, ng 3 araw. No po? At sila noon ay hindi naman nakasakay, 'di ba? Naglalakad lang sila, 'di ba? Kaya hinintay po nila yung talagang pag-aantay talaga, ang pinakamahirap talagang andun po yung pagtitiyaga nila, Nag-prepare sila. Nag-prepare po sila doon ng para po sa pagtawid nila. Tatawid kayo. 3 araw ay tatawid. Sa loob ng 3 araw ay tatawid kayo sa Jordan ito. So, parang parang coincidence ba, parang yung resurrection ni Lord, di ba po, na 3 araw din, no? Pagkatapos ng 3 araw, di ba, nagkaroon ng pagkabuhay.
Diba? Dito din, 3 araw din yung pagta-travel nila. Kung mapapansin niyo po yung kay Abraham nung inalay din niya yung anak niya, after 3 days ba, ganun din po ano. Kaya nakakaano, kaya yung number 3 is a lucky number na parang ano siya, blessed number po ni Lucky. Blessed number po siya, ano po. So, dito, after ng 3 days na yun, no, sabi nila, yung pong mga kapatid nila, yung mga yun mga ano po, mga tao, no? Ni-remind po sila sa Eastern tribes. Yun yung mga ano ng Reubenite, si Gad, diba? The half tribes of Meneses. Joshua spoke saying, "Remember the word which Moses, servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord, your God is giving you rest and giving you this land." Kaya daw po yung mga asawa nila, no, yung mga lalaki sila po, no, shall pass before your breadth and arm. All the mighty men and valors, help them until the Lord has given your breath and rest as he gave you. They also make taken possession of the land which is the Lord your God giving them. Diba? Yung kapahingahan mararanasan nila after 3 days. Diba po? Yung paghabuhay ni Lord din nun, no po, after 3 days din na ano nila, yung kanilang victory. Then you shall return to the land of your possession and enjoy it, which Moses, the Lord's servant, gave you on the side of the Jordan toward the sunrise. So, makikita po natin yung mga tribe na nag-decide po na isettle po nila. Na po, isettle nila yung east side of Jordan River. So, yun po yung pangako na i-cross over nila at para po the rest of the nation take the land sa west side ng Jordan River. Yun po yung ating nadaanan. Yun po yung mababasa po natin sa Numbers 16 hanggang 32 po. Ano? Sabi niya, dito, then the same, sabi, but you shall pass before the breadth and arm, and all the mighty men and valor help them. Ito po yung sinasabi ko na the same principle operates in the body of the Christ. 'Di ba? When one member has a need, the common needs of the body. Sa 1 Corinthians makikita natin doon, no, nung sinabi niya po doon sa kung makikita, kung matatandaan niyo po sa 12:25 hanggang 26, that there should be no scheme of the body, but the members should have the same care for one another. Kailangan nilang magtulungan sa isa't isa. And if one member suffer and all members suffer with it, the one member is honored and the member rejoice with it. Napakaano ng Panginoon, no? From the Old Testament at sa New Testament, ang gusto ng Lord, magmalasakitan, magmahalan po. So makikita niyo sa 16 and 18, the Eastern tribes promised their allegiance to Joshua. So dito po sa 16, at sila'y sumagot kay Joshua at sinabi, lahat ng inyong inutos sa amin ay aming gagawin at saan mo man kami suguin ay paparoon kami. Andun po yung obedience nila. Ano sa command po ni Joshua sa kanila. Kasi alam nila na sumasa kanya po ang Panginoon. Kaya sabi po dito sa 17, kung paanong aming dininig si Moises sa lahat ng mga bagay, ay ganun ka din namin didinggin. Sumaiyo lamang ang Panginoon mong Diyos na gaya ng kay Moises. 18, sino mang maghimagsik sa laban sa iyong utos ay hindi makikinig sa iyong mga salita at hindi makikinig sa iyong salita sa lahat ng iyong inuutos sa kaniya ay ipapapatay, magpalakas ka lamang at magpakapanatag kang mabuti. Inulit niya yung sa verse 6, katulad po ng bilin ng Panginoon, magpakalakas ka. Sabi niya, sometimes po ang Panginoon, di ba, nagkakaroon siya ng confirmation sa bibig ng ibang tao. 'Di ba? Yung narinig mo na siya, alam mo sinabi na ng Lord yun eh. Sometimes, narinig mo na eh, yung tinig na Lord, nang sabi sa'yo ng Diyos, Lord, magpakalakas ka. 'Di ba? Be courageous, sabi niya. Minsan, nagiging confirmation siya sa bibig ng ibang tao. Amen? Naranasan niyo po ba'y ganon? Na narinig mo yung tinig ng Panginoon and then naging confirmation siya sa bibig ng ibang tao. Amen? So, dito po na naging confirmation siya sa bibig ng mga kasamahan niya. Kaya sinabi niya dito ulit, susundin ka namin kung paano namin ginalang at sinunod si Moises. 'Di ba? At lahat ng magiging against sa'yo, 'di ba? Ipapapatay namin. Pero sinabi niya, inulit niya yung sinabi ng Panginoon, magpakalakas ka lamang at magpakatapang ka na mabuti. No, kasi sa mga leader, marami talagang tumataga sa atin sa likod.
marami marami din talagang hindi rin naman sumusunod, 'di ba? At hindi nag-o-obey. Pero noon napakahigpit nila kasi 'pag hindi ka sumunod sa mga leader mo talagang patay patay ka 'no, patay talaga sila. Mahigpit po talaga noon. We are so blessed kasi we live by the grace. Pero ang Diyos pa rin naman ang yung disobedient natin talagang ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng mga consequence, ano po? Kaya nga napakahalaga ng faith kasi yung faith nila sabi niya, tatawirin niyo. Andun yung faith, eh, 'di ba? Ikaw ba naman tatawid ka sa Ilog Jordan? 'Di ba? Imagine niyo na lang po kung anong pakiramdam mo. Hindi mo nga alam kung 'di ba, maaagos ka, malakas yung agos, pero sabi tatawidin, o tatawirin natin 'to, 'di ba? Kaya andun yung faith nila, andun yung kanilang pananampalataya, andun yung paniniwala nila, andun yung kanilang ano, pagtitiwala sa Panginoon, 'no? Kasi naniniwala sila na marami na rin mula pa sa buhay ni Moises, marami ng pinatunayan ng Panginoon sa kanila. At katulad kung paano niya gagamitin si Joshua, ganun din ang kapangyarihan po na ipapakita ng Panginoon kay Joshua. Dahil sinabi yon at panangako ng Panginoon sa kanya sa mga nadaanan nating verse. Ano po? Kung paano kung sinamahan si Moises, ganun din kitang sasamahan. Yun ang pangako ng Panginoon. At ganun din po ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya God will never forsake you nor leave you, sabi nga po. Kaya tayo po natuto din po tayo na as as maging strong no as Joshua heard the word from the Lord. Kung paanong binibilinan siya na tayo ay mamuhay sa banal na salita ng Panginoon, sa aklat na 'to na pinag-aaralan natin ngayon. Hindi po nagbabago ang Diyos. Yun pa rin ang bilin sa atin. Bulay-bulayin natin 'to araw at gabi. Dito po tayo matututo. Kung gusto mo ng matuto about sa negosyo mo, nandito rin. Sa Proverbs, nasa Book of Wisdom. Amen? Kung paano ka magmamahal ng totoo at tapat, nandito rin po sa Bible. Kung gusto mong ma-prosper, nandito rin sa Bible ang lahat ng sagot at lahat ng tanong mo sa buhay mo nasa will ng Lord. At lahat ng kaparaanan, sabi nga, if there's a will ng Lord, there's a way. Amen? Even there's no way, sabi nga, God can still make a way. Kaya mahalaga po na kaya dito bilang representative po ng tribes ni Ruben, ni Gad, ni Manese, is the same things kung paano sinabi kay Joshua kung ano ang narinig niya sa Panginoon. Kaya ito po yung confirmation that God loves us, no? At kino-confirm niya yun minsan sa bibig ng ibang tao at minsan sa action ng ibang tao. No po? Kung paanong nagkaroon ng successor si Moises, yung mga tribes na kasama niya ngayon, no, yun din yung magiging successor ni I believe no na sa mga susunod nating pag-aaralan bukas sa Joshua 2 no, yung mga kasamahan niya na yun din yung magiging mga katulong niya. Kaya yun yung nag-iingat at magpo-protection sa kanya din no, nakasama niya sa mga laban na haharapin nila. No po, as a leader, no po, dapat magkaroon tayo ng willingness sa mga people natin, ano po, kung paano po, kung tayo ay pinlace ng Panginoon doon, maging matapang din tayo. Kasi hindi dahil maging matapang ka dahil mayabang ka. Hindi. Maging matapang ka kasi yun ang sinasabi ng Panginoon sa'yo eh. Lalo na kapag ang katotohanan ng pinaglalaban mo, maging matapang ka kasi ang Diyos ang makikipaglaban sa'yo. Basta nasa totoo ka, nasa matuwid ka, ano po, yun ang laging binibili ng Panginoon sa atin. At ang Diyos po, hindi niya tayo iiwanan. He will never forsake us nor leave us. Kaya purihin po ang Panginoon, mabuti po ang Panginoon natin, no? He is a great God. At ang bawat isa sa atin, one day, magiging leaders din po at lagi tayong magkakaroon ng nakaling tayo lagi sa Panginoon, no? Ang Diyos ang nauuna. Kumbaga siya ang laging maitaas sa buhay natin. Kung paanong naging successor si Joshua, matutunghayan din natin yung mga susunod pa na kwento kung paano din siya naging good leader, no? Dahil sabi nga, because of the great God na meron siya, na gumagabay sa kanya, pumapatnubay sa kanya, nagbabantay sa kanya, at mag-iingat sa kanya. At sa lahat ng tao na po na iniligtas ng Panginoon at ililigtas ng Panginoon sa mga susunod na kabanata po ng Book of Joshua. So purihin po ang Panginoon. Let's pray. Thank you Lord. Thank you Jesus. Purihin ang dakilang banal na pangalan mo Ama.
Salamat po sa kwento ni Joshua, Panginoon. Salamat for you reminding us na anuman ang pinagdadaanan namin, na maging matatag kami, Panginoon, na maging handa kami at laging makita yun sa aming buhay, hindi dahil kami ay mabuti at matapat, kundi at malakas, kundi dahil ikaw ay mabuti, tapat, at ikaw ang malakas. You are the great God. You are Almighty God. You are our Savior, Panginoon. You are our salvation, Panginoon. You will fight for us, Panginoon, at hindi po kami. Maging tapat lang kami, sumunod kami at i-align namin ang buhay namin sa will, Panginoon, ng iyong mga banal na salita na patuloy naming ikintal sa aming mga puso at maging liwanag ng aming mga daan na siyang magtuturo sa aming Panginoon ng tama, mabuti, totoo at kapuri-puri, Panginoon, sa iyong harapan. Kung paano mong kinasangkapan ng iyong anak na si Moises, Panginoon, at si Tatay Joshua, ganun din po, Panginoon, sa aming mga buhay, Ama. Alam namin, Lord, na hindi nagbabago ang pattern mo, Panginoon. You are still the pattern kung paano mong hinubog si Moises at Joshua. And you will be our pattern too, Panginoon. You are our creator, Lord God. At ikaw ang mag-create at magpa-plan ng bawat kwento ng buhay namin, Ama. May bagong kwento kami, may mga kahinaan kami, may kalakasan kami, at ikaw din ang Diyos na aming aasahan, ang aming pag-asa, ang aming pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin, Ama. Sa iyo po ang karangalan, kapangyarihan mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po. Amen. Praise God sa bahay mo, Ma'am Beverly. Napakaganda.